Sinasabi nung iba, wala pa naman daw krisis pagdating dito sa langis dito sa Pilipinas, no? Sa fuel. Pero yun nga po, how should we look at it? No? Kasi ramdam naman yung epekto nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa ating mga ordinaryong Pilipino. Sa Malacanang, walang krisis dahil ng supply pa. Pero sa pananaw ng mga mamamayan, lalo na yung mga minimum wage earners at lalo na po yung mga nawalan ng trabaho ng mga nakaraang buwan, krisis na po talaga ito dahil hindi na nila kaya, hindi nila abot ang taas ng presyo ng petrolyo at sumusunod na taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. So kung pag-uusapan ay supply, maaaring ngayong araw na ito at sa mga susunod pang linggo ay wala pa tayong krisis dahil meron pa ring supply. Pero pagka pinag-usapan natin, kaya bang bilhin ng mga minimum wage ito ay maliwanag po, may krisis po sa kanila. Okay, pag-usapan po natin yung ating kahandaan at yung mga programang inilatag so far ng pamahalaan para matuunan itong krisis na pinag-uusapan po natin. No? Isa-isahin po natin. Yung subsidy, yung cash subsidy program, of course, meron pong paparating na fuel subsidy. Pag-usapan po natin isa-isa yan. No? Sapat ba yan? At least for the time being, to be able to deal with this kind of crisis? Magandang programa, pero kapos yan. Yung 5,000, madali pong maubos yan. No? Lalong-lalo na po doon sa mga pinagkuha ng iba, makakuha sila ng 5,000, ilang araw lang po yan, ubos na yan. So, hindi po yan makakatulong sa mas matagal pang panahon o mahigit sa 1 linggo, ubos na yan. About yung iba po, no? Kasi nga pag-usapan natin, 5,000 yan, no? Ang initial rollout niyan, 139,000 tricycle drivers in Metro Manila. Then susunod naman yung mga tricycle drivers outside of Metro Manila. Sunod-sunod yan, no? Kasama ng mga PUJ, TNVS, mga delivery riders, pati MC taxi. Okay? So definitely kulang yan, no? Pero in terms of how the government should respond to this, ano ba yung dapat nyong makita? Ano ba yung gusto nyong makita sa ating pamahalaan? Ang gusto po sana nating makita ay yung kasiguruhan na ang aksyon ng pamahalaan ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Unang-una po, alam naman natin na hindi naman talaga kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng petrolyo sa world market. Pero pagdating po dito sa Pilipinas, ang presyohan dito, pwede po nating pakialaman. Pero como meron tayong oil deregulation law, para lang po tayong spectator dito kung ano ang ilagay na presyo ng mga kumpanya ng langis, susundan lang po natin yan. Siguro sasabihin natin sa kanila, magbigay naman kayo ng mga ilang araw. At ngayon nga, sinabi ng Department of Energy, pwede ba utay-utay, ilang araw o ilang linggo bago nyo ibigay ang totoong presyo nila gusto ninyong singilin sa mga tao. So ngayon, parang every week meron tayong 10 piso dito o mahigit pa kada litro na ipinapataw po sa ating mga sa ating petrolyo na binibili natin sa merkado. So ang gusto natin sigurong makita sa pamahalaan ay yung kasiguruhan, yung matatag na tindig, yung pirme ang kanilang posisyon. Hindi po yung nakikiusap lang. Kasi po, pwede naman silang, ang pakiusap, pwede pong tanggihan. Hindi po yan pwede yung hindi sundin. At ang sasabihin nila, ganito po ang presyo Pero pagka po nagdeklara sila ng state of emergency, ang pamahalaan ay pwede na pong magdikta ng mga price ceiling in addition to yung mga ayuda na ibinibigay sa mga mamamayan. Sa ngayon po, malambot sa tingin ko, malambot ang paninindigan ng pamahalaan pagdating dun sa pagkontrol ng presyo ng petrolyo at ng mga pangunahing bilihin. Samantalang sa ngayon, krisis na po ito. Ako sa palagay ko, pagka pinag-usapan yung
kakayahan ng mga mamamayan na makabili doon sa presyo na itinatakda sa pamilihan, hindi po nila kakayanin. Wala po silang sobra. More than 50% ng ating population ay wala pong ipon. Kung kaya, kung ano ang kanilang kitain sa bawat araw, yun din ang kanilang panggastos sa bawat araw na kailangan nilang itawid. So, marami ang nag-aalala, marami ang nangangamba, at marami ang hindi na rin talaga kumikita at hindi na rin nakakabili ng mga pangangailangan nila sa ngayon. Kung ang pag-uusapan natin ay meron bang sobra ang mga mamamayan, wala pong sobra ang mahigit 50% ng ating populasyon. So, kaunting taas ng bilihin, marami na po ang hindi makakasabay. Okay. So, yung measures, yung measures such as the suspension ng excise tax po, no? How big an impact do you think that would have in terms of lowering, for the time being, the price of fuel? Malaki na po ang impact niyan. 5 piso ang bawas sa diesel kada litro, 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel, 5 piso sa kerosene. Malaking bagay na rin yan. Pero ang taas ng presyo ay mahigit, nasa 10 piso mahigit. Pagkatapos, meron pa pong windfall ang gobyerno dito kasi ang value-added tax is a percentage tax. So pagka tumataas ang presyo, tumataas din po ang koleksyon ng value-added tax. So makikinabang pa ang gobyerno. Pagka hindi po tinanggal ang VAT, makikinabang pa sila doon sa windfall na mas mataas na presyo. Pero ang hindi ko maunawaan, bakit noon hiningi ng Pangulo ang emergency power pero binigay na ng Kongreso, hindi pa pinipirmahan at hindi pa ipinapatupad. Narinig ko naman na hindi pa raw nakakarating sa Malacanang. Di po ba nag-recess na ang Kongreso? So bakit hindi pa makakarating yan? Dapat po naiparating na agad yan kung totoo man na hindi pa nakakarating sa Malacanang. Pero sa oras na matanggap ng Malacanang yan, inaasahan natin na dapat ay pirmahan at ipatupad na. Tanggalin ang excise tax at isunod ang value-added tax. At reviewin na rin, repasuhin na rin yung oil deregulation law na nung una, ang sabi nila, pagka mayroong oil deregulation law, ang competition ng private sector ay maiengganyo na ibaba ang presyo ng petrolyo. Pero ang nakita natin sa mga nakaraang taon na pinapatupad ang oil deregulation law, tuwing magtataas ng presyo ng isang kumpanya, sumusunod agad yung iba. O kaya sabay-sabay pa sila sa pagtataas ng presyo. Pagka nagbaba naman ang presyo sa world market, ang bagal po magbaba ng presyo dito sa ating bansa. So, palagay ko, inuutil na yung oil deregulation law, palitan na ang batas na yan, o kaya tanggalin na talaga. Okay, sige. Nabanggit niyo yung oil deregulation law. No? Matagal na pong maraming grupo nagpe-petition na ibasura na yan. Pero dito po sa konteksto ng krisis na kinakaharap natin, no? Hindi kaya problema rito yung implementation din. For instance, ang ating Department of Energy na masyadong passive in terms of monitoring prices under the claim that wala kami magagawa. We have to go by market forces, hindi po ba? 'Di ba? And then talk about competition. Kasi sinasabi niyo, no, para bang ang ginagamit ng mga kritiko diyan, para ba nagsasabuatan yung mga oil companies? Para nagtaas yung isa susunod. Pero 'di ba na responsibility po 'yun ng DOE para siguruhin na yung pagtaas ng kanilang presyo naaayon doon sa pagtaas, 'di ba? Sa pandaigdigan, hindi po ba? So hindi kaya ang problema rito yung implementasyon ng ating pamahalaan, not necessarily with the law itself. What do you think? Well, pareho din, no? May punto rin ang kalihim si Secretary Garin na sabihin na talaga nakatali ang kamay nila dito sa oil deregulation law dahil talaga pong pinrivatize ang ating ang industriya ng langis at ang ating regulation dito ay bantayan lang kung magkano ang itinataas at magsabi kung talaga pong may batayan ba ang pagtataas ng presyo.
napakalambot naman ng posisyon ng Department of Energy para sabihin na may batayan ba talaga ang pagtataas ng presyo. Kasi hindi natin nakikita. Remember, multi-level ang oil industry, no? Mula po dun sa pag-aangkat ng krudo, pag-ship, refinery, distribution, bago natin makita yan sa mga gasolinahan. Marami po ang level na yan na maraming cost, maraming pinagkakakitaan na hindi na natin nakikita. Ngayon po, pagka nag-submit ng financial statement ang mga kumpanya, ang pinapakita lang nila ay ang kanilang gross sales, ang kanilang expenses, tapos yung kanila pong net income na magiging batayan ng kanilang taxes. Meron po tayong nakita na mahigit 200 billion, halimbawa, ang kanilang kinita. Pero ang kanilang net income lang, parang mga 6 billion lang. Para pong sabi ko, paniwala kaya na mula sa 200 billion, 6 billion lang ang taxable income. At tandaan din natin, ang oil deregulation law nagbigay ng maraming benepisyo ito sa mga kumpanya ng langis na nagkaroon pa sila ng mga tax holiday, meron pa po silang mga tax expenses na nababawas sa kanilang taxes. Marami po. Kaya talagang panahon na para repasuhin yan at palitan na ang tingin ng pamahalaan sa sarili ay hindi dapat spectator. Hindi po dapat monitor lang. Kundi ito ay totoong regulator at totoong may kapangyarihan na diktahan kung ano ang dapat na presyo pagka po may krisis. Kung normal naman, edi pabayaan natin ang private sector at ang public sector. Pero hindi po pwede na ang gobyerno ay magmo-monitor lang ng presyo. At may kakayahan ba silang mag-monitor? Kaunti lang naman ang Department of Energy, maliit lang ang kapasidad nito para mag-monitor. Hindi po nila kakayanin yon. Ang isa pa po, hindi tayo ang nag-aangkat. So, hindi natin alam kung tayo ba, pagka sinabi ng mga oil companies ay meron tayong 30-day supply. Totoo or kaya 60 days. solid ba yung kanilang kontrata? Opo. At saka, yung policy natin, na yung sinasabi ni Secretary Garin na 30 days, 50 days, yun po ang supply sa market na magiging available. Kung totoong available yan sa warehouses o sa storage ng mga private sector. Wala po tayo yung tinatawag na strategic reserve na pagka po nagkaroon ng crisis, meron tayong huhugutin. Yun pala ang sinasabi nila sa, halimbawa po sa Japan, meron silang 250 days. Yun po, yung nasa market. Pero meron pa silang reserve na 300 days. Kaya po, mahigit 500 days pala ang supply ng Japan. Tayo, kung maliit na bansa tayo, maaaring hindi 500 days. Pero definitely po, hindi tayo mapapanatag kung ang ating supply na nasa kamay ng pribadong kumpanya ay sasabihin na nasa 30, 50 days. Tayo ngayon hanggang Abril. Pagdating ng Mayo, wala pa po. Inaano pa lang daw, ninenegotiate, pinoprocure pa lang. So, wala pong kasiguruhan. Kaya po, siguro para natin masabi na ang pamahalaan ay ginagampanan ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang supply, pangalagaan ang presyo, kailangan po mas aktibo ang ating pamahalaan sa dalawang aspetong iyan. At hindi po tayo dapat mapanatag na 30, 50 days ang sinasabi sa atin ng private sector. Batay po doon sa kanilang kontrata. Pero paano po yung epekto na sinabi ng China? Hindi na sila magre-release para sa export dahil uunahin nila ang kanilang sariling bansa. Paano tayo? Ang laki po ng nakukuha natin sa China. Kung hindi ako nagkakamali, higit po sa 20%, mga 25% ang nakukuha natin sa China. Yung iba nakukuha natin sa Korea. Ano po, kailangan nating siguruhin ang ating pong access
sa supply ng petrolyo. At dapat po merong, hindi ko alam kung ang sinasabi ng Secretary ng Department of Energy na meron tayong 30, 60 days, batay ba yan dun sa kanilang inspeksyon? Batay ba yan dun sa kanilang monitoring na ito ang kontrata na ibinigay ng mga kumpanya ng langis dito sa Pilipinas? Nakita ba natin ang kontrata na yan? Na-validate ba natin? Paano po yun? Kung sabihin tayo sa atin na meron tayong 30 days, sila, pero yun pala, yung mga kontrata, hindi pa po talaga solid na kontrata. Okay. Doon po ako alala. Wala tayong parang wala tayong paraan para po mabalida